Kapag may nakaimpake, may aalis. Ay, ang bilis lang ng 20 days ko dito sa Pilipinas. Oo, 20 days lang ang bakasyon ko ngayong taon. Sa napakaikling panahon, thankful pa rin ako dahil nakasama ko yung aking pamilya. Ang hirap umalis dahil iiwanan mo yung pamilya, pero yung pag-alis mo, para din naman sa iyong pamilya. Yung ganitong pakiramdam, OFW lang ang nakakaalam. Mabigat man sa loob natin na iwanan sila, wala tayong magagawa dahil gusto lang naman natin na maging maganda ang kanilang kinabukasan. Tama ng drama. Inabot na ako ng gabi, pag-aayos ng aking dadalhin kinabukasan. Dahil nga saglit lang na mauwi ko, ito lang yung dadalhin ko pagbalik. Isang check-in baggage, tsaka isang hand carry. Alas 3 ng madaling araw yung alarm ko pero wala pang 2:30 nagising na ako. Sino ba namang makakatulog ng maayos kung iisipin mo ipaalis ka na naman? Nagtimpla na lang ako ng maiinom na kape habang hinihintay yung magsusundo sa akin. Pero pagsilip ko sa bintana, nandito na pala siya. Kaya naman, inasikaso ko na yung aking sarili bago umalis. Nung ready na ako ay umakyat na ako sa kwarto ng anak ko para makapagpaalam bago umalis. Hindi ko na binuksan yung ilaw sa kwarto kasi magigising siya pag nalam niyang maliwanag. Ito na yung pinakamahirap na parte ng OFW. Hindi na ako nagpahatid sa airport dahil alam ko na malulungkot lang ako pagdating ko sa ibang bansa. Mabilis lang ang biyahe kapag madaling araw dahil walang traffic. At fast forward, dumating na ako sa NAIA Terminal 1. Pagpasok ko ay medyo mahaba na ang pila dito sa check-in. Sasakyan ko pala ngayon ay Philippine Airlines. Pagkatapos ko mag-check-in ay na-refund ko na yung aking terminal fee na 515. Saka ako naglakad, papasok ng immigration. Pag nakalabas ka na ng immigration, pwede ka na mag-selfie. Boarding na. Nakaupo na nga ako dito sa aking upuan at hindi muna ako natulog dahil hinihintay ko na magbigay ng pagkain. Ito yung serve nilang pagkain ngayong araw. Pagkatapos kumain, tulog saglit, tapos baba na ulit. Nandito ako naglanding sa Nagoya. Memorable sa akin ang airport na to dahil dito ako noon dumaan yung pinakaunang alis ko. Kumandar na. Nauna pa ako dumating dito para maklaim yung baggage. Pagka-claim ko ng baggage ko ay agad naman akong sumakay ng elevator papuntang 3rd floor dahil nandoon yung departure ng domestic flight. Kailangan ko mag-elevator kasi nasa 3rd floor yung check-in. Iba-ibang airport, iba-iba rin yung experience. Dapat talaga dito marunong ka mag-intindi kung ano yung tatanong sa'yo. Tapos na ako mag-check-in. Gala muna ako konti kasi 4 hours pa naman yung paghintay ko bago yung susunod na flight. Bibilhan ko muna ng pasalubong yung mga kasama ko. Meron itong parang tinapay. Ito yung tsura niya. Marami kami, 21 kami. Ito nang malaking bibilhin ko para isahan na lang. Dahil nga 4 hours pa ako maghihintay bago yung susunod na flight, kumain muna ako dito sa airport. Maubusan ako ng niyonggo dito. Pag check-in, dito sa kumain. Buti na lang may baon ako. Hindi pa rin nawala kahit nagbakasyon. Arigatou gozaimasu. Hi, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Kain ko. Tanggal jet lag ko dito. Sarap. Mainit na sabaw, mainit na otsa, or yung tea, papawisan ka talaga. Kaya hinubad ko yung jacket ko dito habang kumakain. Makapal-kapal yung suot kong jacket ngayon dahil pagdating ko sa Hokkaido, winter ngayon, baka hindi ko kayanin paglabas ko ng eroplano. Pagkahubad ko ng jacket ko, hindi naman sa pagmamayabang. Nagtitinginan ako ng mga nakasabayan kong kumain dito sa restaurant. Iniisip siguro nila, bakit hindi ako nilalamig. Dito na ako sa gate 8 kung saan magdi-depart yung aeroplano. Grabe pagod na eh. Biyahe madaling araw sa Pilipinas.
Connecting flight pagdating dito. Gabi na ako darating doon. Bahay. Kasi yung flight ko 4:55. Darating ako sa Sapporo bago ay pasado alas 6. Biyahe pa mula airport hanggang sa bahay. 1 hour din yun. Depende sa takbo kasi winter ngayon. Flight 548. Kunin ko na yung baggage ko. Maleta. Tapos diretso uwi na to. Ayun na. Yan yung green, akin yan.